Karamihan na sa atin ay lumaki sa mga kwento ng kababalagan, mga kwento ng diwata at kakaibang nilalang kagaya ng aswang. Likas na sa mga Pilipino ang ganitong uri ng kasaysayan na nag-ugat pa mula sa ating mga ninuno. Ang ilan ay maaaring magtaas ng kilay at isiping pawang mga kwento lamang ito. Subalit iba na kapag mismong ikaw ang nakaranas ng kababalagan. Mga kalakbay, pamilyar ba kayo sa mga anting-anting at agimat? Ating pakinggan ang kwento ng ating kalakbay na si Fidel tungkol sa kanyang lolo at sa tangan nitong kahoy na agimat. Taong 1975 sa Samar. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa iyo, ginoong narrator. Isang pagbati po mula sa pamilya ko. Masugid po ninyo kaming mga tagapakinig dito sa bahay. Mula almusal ay boses na ninyo ang naririnig ko sa speaker ng bahay. Gawa ng ikinabit ng anak ko ang cellphone niya dito. Noong una ay kinakagalitan ko pa ito nang dahil sa panay aswang na lamang ang pinakikinggan. Hanggang sa kalaunan ay maging asawa ko at ang panganay ko ng anak ay panay aswang na din ang sinusubaybayan. Isa po kayo sa paborito namin. Bukod sa buong buo ang boses niya sa paglalahad, ay maganda at may aral ang mga karanasang napapakinggan namin sa inyo. Ang kwento ko po ay tungkol sa aking kabataan at sa aking napakabait na lolo. Taong 1975 nang dalhin ako ng aking nanay sa probinsya. Doon kasi ay pag-aaralin ako ng tiyahin ko habang tumutulong sa gawaing bahay ng aking lolo Pedring. Hirap pa po kasi noon sa buhay ang mga magulang ko at hindi nila makakayang pag-aralin ng sabay-sabay kaming 6 na magkakapatid. Bukod sa akin ay nasa tiyuhin ko naman ang Kuya Gilbert ko, habang 2 lamang sa amin ang naiwan sa aming mga magulang, ang 2 pinakabata. Lilinawin ko lamang po na wala akong sama ng loob sa aking mga magulang. Liban sa kanino paman, ay kami ang lubos na nakakakilala sa kanila at sa mga sakripisyong ginawa nila upang matustusan lamang ang aming mga pangangailangan. Liblib na kung sa liblib ang po kung saan nakatira ang Lolo Pedring. Tahimik ito ng sobra at kahit pa umaga ay aakalain mong walang katao-tao. Lalo na kapag pumatak ang 12:00 ng tanghali. Karamihan kasi sa mga nakatira dito ay nasa kani-kanilang taniman at sa hapon na kung umuuwi. Ang Lolo Pedring ko naman ay ganon din. May taniman itong inaalagaan at may sagingan na hitik sa bunga. Magsasawa ka talaga sa pagkain ng saging sa araw-araw. Sinaing, inihaw, pinrito, nilupak, maging ginataang saging na minatamis at ginataang saging na gulay pang ulam. Kung sa aspeto ng makakain ay walang problema. Masipag ang lolo at alam niya kung paanong maglalagay ng pagkain sa hapagkainan. Nang mga panahon pong ito ay wala na ang lola. Matagal na siyang namayapa at tanging si lolo na lamang ang mag-isa sa kanyang buhay. Kung kaya't ang pagdating ko doon ay lubos nitong ikinatuwa. Bagamat naninibago ako sa paligid, ay kailangan kong masanay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako naroon at ayoko naman maging pabigat sa aking lolo. Sa umaga ay magkasabay kaming nag-aalmusal. Ngunit nag-iiwan na lamang ito ng makakain sa lamesa bago siya magtungo sa bukid. Bagay naman na hindi ko masyadong ikinatuwa nang dahil sa nahihiya ako. Gusto kong magkaroon ng silbi at makatulong sa lolo. Subalit wika pa nito na ang atupagin ko ay ang pag-aaral ko at kayang-kaya niya na ang mga gawain. Tila ang mahalaga lamang dito ay may kasama siya sa buhay. Naisip ko naman na kung sa bagay, ang hirap mag-isa at walang kausap, lalo pa sa ganong lugar na kung hindi huni ng ibon, ay ingay ng mga kuliglig lamang ang maririnig mo. Mayroon man itong transistor na debaterya, kung saan isang beses sa isang araw niyang binubuksan upang makinig sa paborito niyang drama sa radyo. Pagkatapos ay papatayin at ibibilad ang baterya. Ganoon kasinop si Lolo Pedring. Sa hapon naman ay makikita ko itong nagtutungo sa isang malaking puno ng bayabas sa aming bakuran. Mauupo ito sa harap at wari mo pang may kinakausap ito doon.
Nasa ilang minuto siyang ganito at pagkatapos ay babalik sa bahay at mauupo sa kanyang tumba-tumba habang hawak ang isang tila kahoy na palawit na may ukit. Sa pagiging usasero ko, ay hindi ko napigilang itanong sa lolo kung ano iyon at kung pwede bang igawa niya din ako. Wika naman ng lolo na nag-iisa lamang iyon at walang katulad. Ayon sa lolo ay agimat ito na nagmula sa matandang puno ng bayabas. Ang kwento ng lolo ko na noong binata pa lamang siya ay naroon na ang puno ng bayabas. At isang gabi habang bumabagyo ay nakita niyang may tila bola ng apoy ang pumapaikot sa puno. Kalaunan niya na lamang nalaman na ito pala ang tinatawag na San Telmo. Ilang gabi niyang palaging nakikita ito simula nung gabi ng bagyo na paikot-ikot lamang sa puno. Hanggang sa umabot sa punto na hindi na siya makatiis sa pagsilip lamang at pinuntahan ito ni Lolo Pedring habang nagpapaikot-ikot na muli sa puno. Ngunit nang malapitan niya ito ay tumigil ito sa paggalaw kasabay ng marahang paglapit sa lolo. Taliwas sa mga kwentong napapakinggan ko kung saan pulang bolang apoy ang nakikitang San Telmo. Sa kwento ng lolo ay kulay asul at lila ang liwanag ng San Telmo. Hindi mainit ang apoy nito at hindi nakakapaso. Ayon pa sa kanya ay sinlaki lamang ito ng kanyang kamao. Marahan itong lumapit sa lolo at wala sa sariling inilahad ni Lolo Pedring ang kanyang mga palad. Dumapo ito at nang mahawakan ni lolo ay naglaho ang San Telmo at tanging kapirasong kahoy na lamang ng bayabas ang naiwan sa kanyang mga kamay. Dahil sa pagkamanghanga ni Lolo Pedring ay ginawa niyang palawit ng kwintas ang kahoy. Ayon pa kay lolo ay 2 palawit ang nagawa niya at ang isa nito ay kalaunang ibinigay niya sa lola. Isinama naman ito sa hukay ng ilibingang lola kung kaya't nag-iisa na lamang ang kwintas na iyon. Nalaman niyang may kakaibang katangian ng palawit nang minsan magtungo si lolo sa kagubatan. Ang nangyari po kalakbay ay nag-umpisang makarinig si lolo ng iba't ibang boses simula nang isuot niya ang kwintas. Sa maniwala man kayo at sa hindi, ay nagawang makakita ng lolo ng totoong tikbalang na naglalakad sa may kakauhuyan at aktong umiinom sa bukala. Sa bawat hapon na uuwi ang Lolo Pedring sa bahay, ay kinukulit ko itong magkwento ng kanyang mga karanasan noong kabataan niya. Hanggang sumapit ang panahon na kailangan ko nang pumasok sa paaralan. Malapit lamang ito sa aming bahay at nilalakad ko lang po. Noong araw po kasi ay paglalakad ang pangunahing paraan upang makarating ka sa paroroonan. Dahil doon ay hapon na lamang kami nagkikita ng lolo. Nag-umpisa akong magkaroon ng mga kaibigan sa paaralan na nakakasabay ko na din sa paglalakad pa uwi. Ngunit kagaya sa ibang paaralan, ay hindi may iwasang may mga kamag-aral na sadyang mahilig man lamang ng ibang bata na sa tingin nila ay kaya nilang takutin. Ito ang grupo nila Marco. Malalaking lalaki at sa pagkakaalam ko ay nakailang ulit na sa parehong baitang gawa kung hindi bumabagsak ay tinatamad pumasok. Si Marco ang naghahari-harian sa aming klase. Gusto nitong ang salita niya ay maging batas para sa aming mga mahihinang mag-aaral. Subalit nagkamali siya ng tangkain niyang pag-initan ako. Maiksi ang pasensya ko. Kung kaya't nang subukan ako nitong ambaan ng suntok, ay walang pagdadalawang isip ko itong tinadyakan at inundayan ng suntok na naging dahilan upang bumalagta ang siga at magulat. Simula noon ay palagi na akong inaabangan ito sa daan pauwi na labis ko namang ikinatatawa. Gawa may alam akong daan sa gubat kung saan makakaya kong iwasan ng grupo nitong si Marco. Kung kaya't tawa na lamang ako ng tawa sa tuwing magkikita kami sa eskwelahan dahil sa namumuti palagi ang mga mata nila sa pag-aabang sa akin upang makaganti. Ngunit dahil naman dito ay kaunti lamang ang naging kaibigan ko. Ayaw nilang madamay sa sigalot namin ng tinaguri ang siga ng aming paaralan. Subalit sa isipan ko naman ay ayos lang ito. Hindi ko kailangan ng kaibigan dahil mas mahalaga sa akin ay makapagtapos ako at magawang makatulong sa mga magulang ko. Isa pa ay masaya naman akong kasama ang lolo. Isang hapon habang papauwi ako ng bahay, ay nawala sa isip kong sa sikretong daanan ako dapat na dumaan. Nagulat na lamang ako nang may humawak sa bag ko
at bigla akong sinipa. Sila Marco ito at lubos ang saya sa pagmumukha niya na sa wakas ay natsyempohan niya rin ako. Bakas sa mukha nito ang gigil. Ang mas masama pa ay may hawak itong kahoy na pamalo. Hindi naman ako nagpatinag at hinarap ang mga ito. Sa bilang ko ay 5 sila. Pawang mas matatanda sa akin at mas malalaki. Ngunit wala din namang silbi kung tatakbo pa ako. Tapos ay maaabutan lang din naman nila ako. Kung kaya't mas minabuti ko na lamang na labanan ang mga ito. Isa pa ay magawa man nila akong mabugbog, ay sisiguraduhin ko munang masasaktan ko itong si Marco. Pero nagulat na lamang ako nang biglang naroon ang lolo at nasa likod na nila Marco. Mukhang hindi patas ang ginagawa niyong pang-aapi sa apo ko mga bata. Itutuloy niyo ba yan o uuwi na lamang kayo? Medyo masakit na din ang katawan ko at tila kulang ako sa pag-uunat. Sambit ng aking lolo. Nagulat naman ang grupo nila Marco. Hindi nila akalain na apo ko ni Lolo Pedring. Hindi ko alam pero nang makita nila ito, ay tila mga asong bahag ang mga buntot na nagsipulasan ng 5 at nagunang makalayo sa amin. Ayos ka lang ba apo? Mabuti na lamang at napadaan ako dito. Bakit hindi ka dumaan sa lihim mong daanan ngayong hapon? Pagtatanong ni Lolo Pedring. Sinagot ko naman ng Lolo Pedring na nakaligtaan ko. Gawa ng natuon ang isipan ko sa mga aralin na kailangan kong tapusin. Ngunit hindi nakaligtas ang lolo sa pagtatanong ko. Wika ko pa dito na imposibleng mapadaan lamang siya doon nang dahil sa malayo ito sa bahay at sa bukid. Isa pa ay wala naman siyang gagawin sa paaralan namin sa ganong oras. Kung kaya't pinilit ko itong paaminin kung paano niyang nalaman na nasa panganib ako. Subalit tatawa-tawa na lamang itong naglakad at niyaya akong umuwi. Sa bahay naman ay ganun pa rin ang gawa ng lolo. Ilang minutong nasa puno siya ng bayabas habang ginagawa ang kanyang nakaugali ang pagkausap dito. Ako naman ay abala sa mga takdang aralin namin habang may liwanag pa. Nahihirapan kasi ako kapag gabi na at tanging Petromax na lamang ang gamit namin. Masyadong maraming gamo-gamo kasi ang lumilipad kung kaya't hindi ako makapag-aral ng maayos kapag ganon. Gusto ko kasing siguraduhin na bago pa man magsabado ay tapos na ako sa mga takdang aralin ng sa gayon ay pwede kong gawin kung ano man ang maibigan ko. Isa pa ay binabantayan ni lolo ang mga gawa ko. Iniisa-isa nito ang mga kwaderno ko upang malaman kung may mga naiwan pa ba akong gawain. Nang sumunod na araw naman ay Sabado, kung kaya't niyaya ko si lolo na magtungo sa sapa. Madalas kaming manghuli ng maliliit na alimango dito at hipon na inihahalo naman namin sa gulay. Kalabasa ang paborito ko at walang tatalo sa ginataang may halong alimango. Ngunit habang abala kami sa paghahanap, ay may isang matandang lalaki ang napadaan malapit sa amin. Wari ko ay kilala ito ng Lolo Pedring, gawa ng nagbatian pa sila at nagkamustahan. Ayon naman sa matanda, ay huwag kaming masyadong magtungo sa malalim na parte ng sapa dahil sa may namataan silang malaking sawa doon noong isang araw at baka kung mapano daw kami. Mahilig sa mababaw na tubig ang gantong mga uri ng hayop, lalo na sa tag-init. Kung kaya't hindi na nakapagtataka ang makasumpong nito sa sapa. Subalit ibang usapan na kung kaya na nitong lumunok ng tao kagaya ng paglalarawan ng matanda. Hindi naman ito alintana ng lolo. Wika pa niya na wala daw akong dapat na ipag-alala dahil sa wala namang masamang mangyayari sa akin hanggat naroon siya. Nasa 2 oras lamang kami naganap at bagamat hinihikayat ako ng lolo na maligo na muna doon, ay sabi ko na lamang na sa bukal na lamang ako maliligo. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang pag-aalala na baka bigla na lamang akong lingkisin ng sawa habang nasa tubig ako. Matapos naming manguha ng mga ipangsasahog sa kalabasa at ng maiinom na tubig sa bukal, ay bumalik na kami sa bahay. Subalit nang makarating kami doon, ay naroon ang isang matandang babae at isang maskuladong lalaki. Nagpakilala itong tatay ni Marco at ang matanda ay lola nito. Ayon pa dito ay nagsumbong daw itong si Marco na tinakot daw sila ng lolo at sinaktan.
Gayong gusto lamang nilang makipagkaibigan sa akin. Gusto ko mang sumabat sa usapan at pabulaanan ang kanilang paratang ay pinigilan ako ng lolo. Sabihin mo, Amang, pakikipagkaibigan ba ang pagtulungang sipain at paluin ng kahoy ang isang paslit ng 5 bakulaw kasama ang anak mo? Aba kung ganun ang definisyon nyo ng pakikipagkaibigan ay wala tayong dapat pag-usapan. At saka kung totoong sinaktan ko ang anak mo ay malamang nalumpo na yang umuwi. Bakit nalumpo ba ang anak mo, Amang? Kung wala na kayong ibang sasabihin ay makakaalis na kayo at nakakaabala kayo sa aming maglolo. Matigas na sambit ng aking lolo sa malaking mama. Kita ko ang nanggagalit nitong muka. Subalit tila napahiya sa mga tinura ng lolo. Nasambit ko pa sa sarili ko na tila alam ko na kung bakit ganun si Marco. May pinagmanahan pala. Habang akma na kaming papasok sa bakuran, ay narinig kong tila may binubulong ang matandang babae. Subalit nang lumingon ng lolo at may salita itong binitiwan na hindi ko na po matanda ang gawa ng kakaiba ito. Tapos ay bigla na lamang tila nasamid ang matanda at walang tigil sa pag-ubo. Matapos nun ay niyaya na ako ng lolo na pumasok sa bahay. Walang nagawa ang dalawa kundi ang umalis. Wala nang balak pang makipag-usap ng lolo sa kanila. Kinagabihan naman. Dahil tila masama ang balak sa amin ng tatay ni Marco. Wari ko pa na hindi ito basta-bastang mananahimik. Kagaya ng anak niyang si Marco na matyaga akong inaabangan araw-araw para makaganti lamang kung kaya't sinabi ko sa sarili ko na mag-iingat akong palagi at sa sikretong daan na lamang ako lalakad araw-araw. Sa ganong paraan ay makakaiwas ako sa gulo. Nang sumapit ang linggo ay nagtungo naman kami ni lolo sa bayan para mamili ng mga pangkonsumo namin sa bahay. Ang tiyahin ko din kasi ang sumusuporta sa lolo at nagbibigay ng pera. Subalit bihira naman itong gamitin ng lolo kung kaya't marami itong naiipon. Gusto ko nitong bilhan ng bagong bag gawa ng nawarak yung gamit ko dahil sa mga kasama ni Marco. Inabot kami ng hapon at magtatakip silim na nang maglakad kaming pauwi. Ginoong Kalakbay, dito po ay naranasan ko sa kauna-unahang pagkakataon ang mabagat. Sa daan kasi ay may nakasalubong kaming malaking baboy. Hindi naman ito baboy ramo. Basta baboy ito na mas malaki sa akin at tila bumubula ang bibig sa dami ng laway nito. Alanganing itim at alanganing puti ang kulay. Doon ko lamang nalanghap ang walang katulad na baho na nagmumula sa baboy. Alam niyo po yung kapag naglilinis ng isda, yung lansa ng pinaglinisan na inihalo sa mga panis na pagkain sa basurahan. Ganoon po, nakakasulasok at masakit sa lalamunan ng amoy. Labis na lamang po ang pagkagulat ko nang mula sa kabilang kalsada ay tumakbo itong papalapit sa amin ng lolo. Mabilis kaming umakyat sa mga punong naroon sa gilid ng daan. Nang masiguro ng lolo na nakakayat na ako, ay nakita ko itong binubulungan ng kahoy na kwintas at ilang sandali pa ay nilundagan nito yung baboy. Alanganin ako para sa kaligtasan ng lolo. Napakalaki ng baboy na halos kaunti na lamang ay sinlaki na ito ng maliit na baka. Ngunit na mga ako nang walang kahirap-hirap niya itong pinagtatataga at sinipa. Dahilan para gumulong ito pababa sa kalsada. Subalit habang pinagmamasdan ko ang baboy, ay bigla na lamang itong naging isang taong puno ng balahibo sa katawan. Madagdag ko lamang po Kalakbay na nangyari ito ay may liwanag pa. Yung aktong nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim sa kalangitan. Hindi ka pa talaga nakontento sa pagpunta niyo sa bahay at ang pagsubok na kulamin ako. Talagang sinundan at inabangan niyo pa kami. Wika ng lolo na tila nakilala ang kanyang kaharap. Nang tuluyang magdilim ang paligid, ay doon ko napansin na tila bagyang nagliliwanag ng kaunti ang hawak na itak ng lolo. Hindi po yung umiilaw, kundi tila kumikinang lang ng kaunti na dahil dito ay masusundan mo ang galaw ng patalim. Nagtataka ako sa lolo gawa ng kahit matanda na ito, ay tila walang kapaguran sa pakikipagpambuno sa nilalang. Opo Kalakbay, aswang ang kaharap ng lolo. Subalit hindi man lang kakikitaan ng pagkatakot ang lolo Pedring ko. Kahit ang boses nito ay mabagsik at malakas. Dinig ko pa ang pagdaing ng aswang
sa bawat tama sa kanya ng itak hanggang sa kusa itong tumakbong papalayo. Marahil ay napagtanto ng aswang na wala siyang laban sa Lolo Pedring ko na noon ay hindi man lang hinihingal o pinagpapawisan. Galit na galit ang lolo at wika pa niya na susugurin niya ang mga ito sa lugar nila sa kinabukasan. Nang tila masigurado ng lolo na wala na ang aswang, ay tinawag na ako nito at pinababa sa puno. Nagtuloy na kami sa paglalakad at sa kabutihang palad ay wala nang nagpakita pang kakaibang hayop. Pagbibili ng lolo na sakali mang malagay ako sa parehong sitwasyon, ay wag na wag akong papatalo sa takot. Wag din daw akong tatakbo. Bagkus ay iparamdam ko sa kung anumang nasa harapan ko na handa akong lumaban ng patayan. Sa ganong paraan ay magdadalawang isip ang nilalang na kagaya ng aswang na basta-basta na lamang akong dumugin. Kinaumagahan naman ay balik eskwela na ako, habang si lolo ay abalang nag-aasikaso sa bahay. Ganon ulit, sa kakahuyan ako dumaan at kagaya ng inaasahan ko ay wala pa doon sila Marco at malamang na nag-aabang na naman sa daanan. Nang dumating ito ay nanlilisik ang mga mata at tila pa gusto akong sugurin. Subalit hindi nito magawa ng dahil sa maraming estudyante at naroon din ang aming guro. Pakiramdam ko pa na tila ba iba ang galit nito sa akin. Naisip ko naman yung aswang na sumalakay sa amin na nagdaang gabi. Base sa mga binitiwang salita ng lolo sa aswang, na hindi pa daw ba ito nakontento nang puntahan kami sa bahay at nagawa pang tambangan kami. Kaya napagtanto ko na oo nga pala. Galing nga pala sa amin ng tatay at lola nitong si Marco. Malamang ay dahil sa panaytaga sa katawan ng tatay nito kung kaya't galit na galit sa akin si Marco. Bagay naman na ikinabahala ko. Paano kung maging si Marco ay aswang pala at bigla na lamang akong salakayin? Kung kaya't dahil dito ay palagi akong maagang umuwi at nagmamadali sa paglalakad. Wala akong laban sakaling aswang nga si Marco o kung kaya na nito ang ginagawa ng kanyang ama. Naisip ko din na kung alam kaya ng mga kasama nito na mula sa lahi ng mga aswang ang kanilang kaibigan. Samantala habang nasa kakahuyan ako pauwi sa amin, ay naroon ang kabako na baka nasundan na ako ng aswang. Ayon kasi sa mga kwento ng Lolo Pedring ko, ay malakas ang pakiramdam at pang-amoy ng mga ito. Kung kaya't walang hirap sa kanila ang hanapin ang kanilang mga biktima. Ngunit hindi kung ano pa mga hayop ang nasumpungan ko sa kagubatan. Sa daan kasi ay nakaharang ang isang matanda. Ito ang parehong matandang kasama ng tatay ni Marco, ang kanyang lola. Malayo pa lang ay alam ko ng masama ang pakay nito sa akin. Kung kaya't agad akong lumihis ng landas. Bala ko na maglakad na lamang pabalik sa aming paaralan. Doon ay maghahanap na lamang ako ng makakasabay sa pag-uwi o mahingin ng tulong upang ihatid ako sa bahay. Ngunit ilang iglap lamang ay nasa unahan ko na naman ang matanda at matinis itong humahagik-hik na tila pa nasisiyan sa ginagawa. Dito ay naalala ko ang bilin sa akin ng lolo. Wag na wag akong magpapakita ng takot at imbis na tumakbo ay harapin ko kung sino mang susubok na tambangan ako. Napagtanto ko din na tila ginagawa lamang ito ng matanda upang pigilan ako makauwi at abuti ng dilim sa kakahuyan. Ayon sa lolo ay mahina sa umaga ang aswang o kapag may liwanag pa. Hindi sila takot sa araw subalit lubha silang mahina kapag umaga. Naghanap naman ako ng patpat na maaaring magamit. Nakakuha naman ako ng isang bahagyang tuwid na sanga ng bayabas. Mainam itong pamalo gawa ng matibay ito at solido kapag iniyampas. Muli kong binagtas ang daan pauwi sa bahay. Inantay kong muli akong harangan na matanda. Bagamat naturuan akong maging magalang sa mga nakatatanda sa akin, subalit ibang uri ang matandang ito. Sa isip ko pa ay ito ang mga uri na gusto kong kainin, kung kaya't hindi dapat akong magdalawang isip na lumaban. Nang muli itong lumabas sa unahan ko at humarang, gamit ang kanyang nakakatakot na mukha at pagtawa. Subalit nagulat ito nang bigla akong sumugod sa kanya. Walang pagdadalawang isip kong hinambalos ng hawak kong patpatang matanda sa likod at tagiliran nito, maging sa mga binti at kamay. Sa ginawa ko ay nagulantang ang matanda at mabilis na kumaripas ng takbo. Bigla ko namang narinig ang lolo na tawa ng tawa. Ayon pa dito ay natutuwa siya sa ipinakita kong tapang
Sa ginawa ko ay magtatanda na ang aswang na yon ayon pa dito. Lumalabas na matagal na pala akong pinagmamasdan ni Lolo at sinusundan. Marahil ay sinusubukan ito kung maduduwag ba ako o lalaban. Ngunit naroon pa din ang aking pagtataka sa kung paanong nalalaman ng Lolo Pedring ang kalagayan ko. Minsan tuloy ay iniisip ko na baka hindi naman talaga ito nagtutungo sa bukid at baka araw-araw ay sinusundan ako nito sa eskwelahan at iniintay na makauwi. Kung kaya't ng sunod na araw ay naisipan kong wag munang pumasok sa eskwela. Ang plano ko ay sundan ng Lolo Pedring at tignan kung talaga bang sa bukid ang tungo nito. Pakiramdam ko ay nagsayang lamang ako ng oras at magpapaliwanag patuloy ako sa guro kung bakit ako lumiban sa klase. Paano po kasi ay maghapon lamang na nasa bukid ang lolo? Ilang oras ako nagtago at nag-abang kung saan susunod na pupunta ang lolo. Subalit naubos ko na lamang ang baong kong pagkain at natadtad na ako ng kagat ng lamok mula sa kung saan ako nagkukubli ay walang kakaibang nangyari. Dahil dito ay umuwi na lamang ako sa bahay. Naisipan ko na magdahilan na lamang sa lolo na hindi ako nagtuloy sa pagpasok dahil sa pagsama ng pakiramdam ko ng biglaan. Ngunit bago pa man makauwi ang lolo ko, ay nakita ko na ang ilang kalalakihang nasa labas ng bahay namin. Kasama ang tatay ni Marco at 3 pang lalaki, ay nakaabang ito at nagkukubli sa may sagingan. Wala kaming malapit na kapitbahay, kung kaya't anuman ang gawin ng mga ito ay walang sasaklolo sa amin. Sa nakita ay agad akong bumalik sa bukid kung saan abala ang lolo sa paglilinis. Subalit nasa lubong ko na itong papauwi na din, kung kaya't agad kong sinabi sa kanya ang nakita ko. Ngunit tila alam na ito ng Lolo Pedring ko. Wika pa niya na sumunod na lamang ako sa kanya at may pupuntahan kami. Hindi ko naman inaasahan na ang pupuntahan pala namin ay ang mga taga-barangay at ang kapitan del barrio. Ipinaalam ng lolo ang nagaganap sa bahay at ang mga lalaking umaaligid. Kung kaya't kasama ang mga kalalakihang naroon ay magkakasama kaming nagtungo sa bahay. Gulat ang mga lalaking nag-aabang lalo na ang tatay ni Marco na noon ay tadtad ng sugat na makita ang isang pulutong ng mga residente ang naroon. Hindi po kasi namin kalugar ang mga ito at talagang sinadya lamang nila kaming puntahan. Nagbanta naman ang kapitan na kung mauulit pa iyon at hindi nila kami tatantanan ay mapipilitan itong makipag-ugnayan sa barangay nito upang ipaalam ang kanilang ginagawa. Halos wala namang mukhang mairap ang pangkat nila Marco. Lalo na sa galit namin mga kabarangay na nagpipigil lamang na dumugin sila. Ang ilan pa ay may dalang mga itak at tubo. Hanggang sa tuluyan na nga silang naglakad papalayo. Bigo sa anumang binabalak sana laban sa aming maglolo. Kinausap naman ng kapitan ng lolo ko tungkol sa anong balak nito. Gawa ng pakiramdam nila ay hindi iyon ang huling pagkakataon na pupuntahan kami ng mga ito. Delikado daw lalo at bantog na mangkukulam ang nanay nitong ama ni Marco. Ang matandang nakatikim ng mga hambalos mula sa akin. Ngunit nagwika naman ng lolo ko na magiging maayos lang kami. Nagawa lamang niyang tawagin ng mga ito upang masaksiyan na pinagtatangkaan kami ng mga ito. Para kung sakali man daw na may mangyari sa mga kalalakihan na yon, oras na bumalik ito sa bahay, ay hindi nila kami pagdududahan o kukwestiyonin man lang. Siguro kalakbay ay alam niyo naman ang ibig kong sabihin. Sa tono ng lolo ko, ay tila balak nitong patayin ang mga dayong lalaki oras na bumalik ito sa aming bahay. Ayon naman sa kapitan ay huwag naman sanang humantong sa ganoon. Subalit kung walang ibang pagpipilian at muli kaming gambalain ng mga ito, ay gawin ng lolo ko ang nararapat. Matapos ang pag-uusap ay umalis na din ang mga taong tumulong sa amin. Ang lolo ko naman ay tahimik at tila nag-iisip. Muli itong lumapit sa puno at kinausap ito ng mas matagal kumpara sa dati. Nung sumapit ang gabi, hindi po nagkamali ang lolo at talagang binalikan kami ng mga kalalakihan. Naririnig ko ang mga ito sa labas na tila tumatawa-tawa pa. Ayon sa isang tinig ay masyadong kumpiyansa daw ang lolo at hindi man lang nagpatulong sa mga kabarangay na magbantay ng gabing iyon. Ngunit tahimik ang lolo. Nakaupo lamang ito at tila nag-aantay sa mga gagawin ng nasa labas. Sa isip ko pa ay dihado kami, gawa ng 2 lamang kami at sila ay malalakas at hindi tao.
Ngunit walang pag-aalala sa mukha ng Lolo Pedring. Bagkus ay tila sabik itong patayin ang mga nasa labas. Biglang nagwika ang lolo ko na kung ano man daw ang masaksihan ko sa gabing iyon ay panatilihin kong lihim naming dalawa. Napaisip ako kung ano bang makikita ko at bakit kailangang ilihim ko. Maya-maya pa nag-umpisa ng kumilos ang mga aswang sa labas. Hindi po ako sigurado kung lahat ba sila ay aswang o tanging ang ama lamang ni Marco. Dinig ko sa bubong ang isang lalaki na tila sinisira ito at gumagawa ng butas. Subalit bigla na lamang itong gumulong pababa nang itarak ng lolo ang isang sibat sa kung saan nanggagaling ang ingay. Dinig ko sa labas ang tila nahihirapang lalaki. Patuloy sa pag-ikot ang mga ito sa kabahayan habang ako hindi malaman pa kung ano ang gagawin. Nang biglang sumuntok ang lolo sa bintana at mula doon ay hinila niya papasok ang isang lalaki at inundayan ng saksak. Hindi na ito nakalabas pa ng buhay, gawa ng agarang ginilitan ito ng leeg ng lolo. Kalakbay, medyo marasang gabing iyon. Subalit lumalabas na 3 lamang ang bumalik noong gabi. Nang maramdaman ni lolo na nag-iisa na lamang ang nasa labas, ay sumugod ito at hinanap ang natitirang lalaki. Ang ama ni Marco, ang aswang na walang kadaladala at paulit-ulit kaming binabalikan. Nagwika ang lolo ko na kung noong una nilang engkwentro ay hinayaan niyang makatakas ito. Sa pagkakataong iyon ay sisiguraduhin niya na hindi na ito makakauwi pa sa anak niya. Mabalasik ang boses ni Lolo Pedring at wari ko pa na hindi ito ang lolo ko. Tila ibang tao ang pinagmamasdan ko noon o mas tamang sabihing ibang nilalang ang nasa katauhan ng lolo. Maging ang aswang ay kita kong napatras mula sa pinto ng bahay. Kalakbay, siguro po ay ayos lang din naman na ilahad ito ngayon dahil sa matagal naman nang wala ang Lolo Pedring ko. Sana ay huwag siyang mahusgahan ng tao nang dahil sa nagawa lamang niya ito upang protektahan ako. Nang sandali pang napatras na ang aswang at patuloy ang pagsasalita ng lolo gamit ang nakakatakot na boses, ay biglang nagbago ang itsura ng kaliwang kamay nito. Tila sa pagkakatanda ko ay naging maitim ito at mahaba ang mga kuko. Agad na sinugod ng lolo ang aswang gamit ang matalas nitong kuko, tapos ay direktang dinukot ng lolo ang puso ng kanyang kalaban. Doon pa lamang bumalik sa normal ang kamay ng lolo. Labis ang gulat ko. Hindi maiproseso ng utak ko ang mga nakita kong ginawa ng aking Lolo Pedring. 2 sa 3 lalaki ang namatay, habang yung isang galing sa bubong ay itinali ng lolo at inintay namin mapuntahan kami ng kapitan. Self-defense po ang lumabas gawa ng trespassing ang 3 lalaki. Umamin naman ang nag-iisang nabuhay na napag-utusan lamang sila ng nagngangalang Prudencio, ang tatay ni Marco. Dahilan pa nito na pinagbabantaan sila sakaling tanggihan nila ang pinapagawa sa kanila. Pero kagaya nga po ng bili ng lolo, ay tikom ang bibig ko sa mga naganap. Kalaunan ko na din nalaman nang ipagtapat ng lolo na hindi ang puno ang kausap niya sa tuwing hapon, kundi ang engkanto na nakatira doon. At yung nakita kong kamay at narinig kong boses ay sa engkantong itim na gabay ng lolo. Nagawa niyang makipagkasundo dito dahil sa tangan niyang agimat mula sa kahoy na ibinigay sa kanya ng mismong engkanto na inakala niya noon na isang santelmo. Hanggang dito na lang po ang aming kasaysayan. Maraming salamat po, Ginoong Kalakbay, sa pagbabahagi nito sa ating mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Fidel.